Maligayang pagbabalik sa aking channel. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa para sa video natin ngayon. Samahan niyo kong ilista ang 8 pinaka-nakakatakot na abandonadong lugar sa Pilipinas na siguradong hindi mo kayang puntahan. Una sa ating listahan ay ang Kumpanya Maritima sa Cebu. Nakatayo ito sa 42,000 square meters na lupain katabi lamang ng Cebu City Hall. Ang pagmamay-ari nito ay pinagtatalunan ng ilang mga pribadong tao at ng gobyerno. Sa likod ng kontrobersiya ng tunay na nagmamay-ari nito, ang Kumpanya de Maritima ay isang magandang simbolo kung gaano kayaman ang kultura at pamana ng Cebu. Nakaharap sa South Road Properties o SRP ang gusaling ito na itinayo noon pang 1910. Noon ay Fernandez Building ang tawag dito bilang pagkilala na rin sa kumpanyang nagmamay-ari nito noon, ang Fernandez Hermanos Incorporated. Ayon sa librong Glimpses of Old Cebu, Images of the Colonial Era ni Lucy Urgelio Miller, ang gusaling ito ay minsan ding naging Shamrock Hotel noong mga 1930s. Noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig, ang bubong at panloob na bahagi ay labis na napinsala. Noong matapos ang digmaan, bahagyang inayos ang naturang gusali at inokupa naman ng Kumpanya Maritima, isa sa Cebu City's biggest shipping lines, at dito na rin ipinangalan ang gusali hanggang sa kasalukuyan. Noong mga dekada 80, ang kumpanya ay nalugi at nagsara at mula noon ay inabandona na rin ang naturang gusali. Pangalawa ay ang The Ruins sa Negros Occidental. Bago pa man ito buksan sa publiko noong taong 2008 sa Talisay, ang The Ruins ay isang abandonadong ancestral house at iilan lamang ang nangangahas na ito ay bisitahin. Sa ngayon, binansagan itong Taj Mahal ng Negros. Ang iconic na gusaling ito na itinayo noon sa tubuhan ay hindi na lamang naaakit ngayon ang mga turista dahil sa pagkagrandioso ng disenyo nito, kundi dahil na rin sa hindi matatawarang pagmamahalan ng dalawang pusong mas lalong nagpaganda sa kasaysayan nito. Tulad ng Taj Mahal sa India, ang gusaling ito ay pinatayo din ng isang lalaking halos mawala sa kanyang katinuan nang mawala ang kanyang pinakamamahal na asawa. Si Don Mariano Ledesma Lacson na isang negrenseng mayaman ay labis na nagdalamhati mula nang mawala ang kanyang unang asawa habang ito ay buntis sa kanilang pang-11 anak. Si Doña Maria Braga na isang Portugis na nakilala sa paglalakbay ni Don Mariano sa Hong Kong ay aksidenteng nadulas sa kanilang palikuran at dinugo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil sa labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa, naisipan ni Don Mariano na magpatayo ng isang mansyon na iaalay niya sa kanyang namayapang asawa. Subalit noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas, nagkomisyon ng mga tao si Don Mariano, partikular na ang mga gerilang Pilipino, upang sunugin ang mansyon at hindi gawing kuta ng mga Hapon. Kinalaunay muling nagpakasal si Don Mariano sa isang babaeng nagngangalang Concepcion Diaz mula sa Talisay pa din, at ang kanyang 400 hektarya ng lupain ay ipinamahagi niya sa kanyang 10 anak. Si Merced Lacson ang nakamana sa lupa kung saan nakatayo ngayon ang The Ruins. Sa ngayon, ang The Ruins ay isa na lamang kalansay, subalit kinikilala ngayon ito na isa sa pinakamagandang ruins sa buong mundo. Pangatlo sa ating listahan ay ang Quonset Hut sa Zambales. Ito ay isang semi-cylindrical structures na nagsilbing kuta ng mga tropa ng sundalo at militar. Ang disenyo ng American Quonset na ito ay base sa pinaliit na mga Nissen huts na ginagamit noong mga World War I. Sa Pilipinas, ang parehong mga istruktura ay itinayo din noon sa US Navy base sa loob ng Subic Bay Freeport Zone sa Zambales. Ang mga ito ay nagsilbing barracks ng mga US Marines at nakaligtas sa maraming kalamidad gaya na lamang ng pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1991. Sa kasamaang palad, noong taong 1992, ang Philippine Senate ay pumayag na pahabain pa ang kontrata ng pasilidad na nagdulot sa pagkakasara ng American Naval Base. Mula noon, ang ilan sa mga Quonset Huts ay naging mga opisina at restaurant habang ang ilan naman ay tuluyan ng nawasak at pinalitan ng mga bagong gusali. Pangapat sa ating listahan ay ang Aduana Building sa Maynila. Dinisenyo ito ng isang Spanish engineer na si Thomas Cortez. Itinayo ito upang maka-attract ng mas maraming mga mangangalakal. Ang orihinal na gusali ay itinayo noon pang taong 1820s, subalit labis na napinsala noong magkaroon ng malakas na lindol noong 1863 na nagpatuloy sa pag-demolish dito noong 1872.
Isang bagong gusali ang itinayo dito makalipas lamang ang ilang taon para naman magsilbing opisina ng gobyerno ng Espanya sa Pilipinas, ang Treasury na Casa de Moneda, ang Customs at ang Intendensya General de Hacienda o Central Administration. Dahil sa labis na pinsalang iniwan noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ang gusali ay muling isinaayos at ginawa naman bilang Central Bank Building. Naging National Treasury hanggang sa maging Commission on Election. Noong taong 1979, isang malaking sunog ang tumupok sa Aduana Building at mula noon, ito ay abandonado na. Panglima sa ating listahan ay ang Sitio Songsong sa Batanes. Matatagpuan ito 23 kilometro ang layo mula sa Basco, Batanes. Ito ay tinuturing na ghost barangay ng ilang mga residente ng Sitio Songsong. Ang abandonadong barangay na ito ay parte ng Uyugan Municipality sa Batan, isa sa mga pangunahing isla sa probinsya. Ayon sa marker na nakalagay sa munisipalidad sa ilalim ng termino ni Mayor Maria Ibay, sinasabing ang Sitio Songsong ay naitatag noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang maliit lamang na sitio na ito ay may mga maliliit na bahay na gawa sa mga bato, subalit labis na napinsala noon dahil sa tsunami sa pagitan ng mga taong 1953 at 1954. Ang gobyerno noon ni Magsaysay ay kinuha ang mga naninirahan dito at inilipat sa isang resettlement area na karamihan sa kanila ay nakarating na sa Mindanao. Mula noon, ang Sitio Songsong ay tuluyan ng inabandona. Pang-anim ay ang Paco Train Station sa Maynila. Dinisenyo ito ng prominenteng architect na si American architect William Parsons. Sinasabing ang Philippine National Railway, Paco Station, ay kahalintulad noon ng Pennsylvania Station ng New York City. Ang Paco Railroad Station ay itinayo noong March 25, 1908 noong panahon ng pagbubukas ng tren mula Paco patungong Binakayan sa Cavite at ang Manila Beltline mula Tutuban papuntang Paco. Natapos ang Paco Station noong taong 1915. Una pa itong naitayo sa mga kilalang gusali sa Maynila tulad na lamang ng Metropolitan Theater, Manila Post Office at ang Manila City Hall. Noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ang Paco Railroad Station ay labis na napinsala subalit ito ay nangahulugan noon ng pagsuko ng mga pinakahuling puwersa ng mga Hapon. Noong dekada 90, idinemolish ang istasyon upang magbigay daan sa pagtatayo ng mall pero buti na lamang at hindi ito natuloy at mas pinili na lamang na ipreserba. Noong Hunyo 2015, sa pangunguna ng Heritage Conservation Society at pakikipagtulungan ng Department of Transportation and Communications o DOTC, muling isinaayos ang istasyon bilang bahagi na rin ng rehabilitasyon ng Philippine National Railway System. Pangpito sa ating listahan ay ang St. James College sa Laguna. Nakatayo ito malapit sa isang highway patungong Batangas. Ang abandonadong gusaling ito ay isang nakakakilabot na paalala na kahit ang mga eskwelahan gaya ng pangkaraniwang mga negosyo ay nalulugi din at hindi pinapalad na yumabong. Ang St. James College of Calamba ay binuksan noong taong 1997 na nag-o-offer ng mga kurso para sa mga preschool, elementary at high school. Nagtuturo din sila ng college at ang pinakaunang batch ng college na nagtapos dito ay noong taong 2000. Ang nasabing eskwelahan ay parte ng St. James College System. Ang pinakaunang branch nito ay ang Quezon City Campus na itinatag noong taong 1971 ng businessman na si Jaime Torre at ng kanyang asawa na si Mirna Montealegre. Noong mga dekada 90 ay naging maganda ang kapalaran nito subalit noong pumasok ang taong 2005, ang BIR o Bureau of Internal Revenue ay nagsampa ng tax evasion charges kay Jaime Torres dahil sa hindi nito pagsusumite ng buwis na nagkakahalaga ng 48 million pesos mula 2000 hanggang 2001. Yun ang naging dahilan ng unti-unting paglubog ng eskwelahan. Hindi man naging malinaw ang tunay na kadahilanan sa pagsasara nito. Sa lumabas na memorandum noong taong 2012 ay sinasabing dahil sa kakaunti na lamang ang mga enrollees ng eskwelahan at increasing cost of operations na hindi na kayang bayaran ng eskwelahan. Pangwalo sa ating listahan ay ang Old Herrera Mansion sa Quezon Province. Ang gawa sa bato na mansyon na ito ay kinikilalang pinakamatandang bahay sa Chaong sa Quezon Province.
Pinaniniwalaang itinayo ito noong mga taong 1920 at pag-aari na nagngangalang Isidro Herrera na dinisenyo ng kilalang arkitekto noon na si Tomas Mapua. Ang mansyon ay nakaligtas noong World War II subalit bahagyang nasira dahil sa pambobomba ng likurang bahagi nito na inayos naman ng isang arkitektong mula sa Candelaria na si C. Gonzales. Sa ngayon, ang mansyon ay nagsisilbing monumento at ang estatwa ni Elias na nakikipagbuno sa buwaya ay nagpapaalala ng ating nakaraan. Marami din ngayon ang kwento tungkol sa mga nakapangingilabot na pangyayari sa mansyon, lalo na sa tuwing sasapit ang dilim.